no, so ngayon no, ito yung nakikita ko no, na sa mga pagkakataon no, na lalo tayong kumbaga lalo tayong aalab no, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Every time nalalapit tayo sa Panginoon no, at hihigpitan natin yung pananalig natin at saka pananampalataya natin sa Panginoon, is lalo namang nagiging agresibo si Satanas no, to destroy you, para linlangin ka. Sa papaano mga paraan no? Papasok yan sa isip mo, papasok yan sa puso mo. Yan yung mga bagay no, na ganyan yung mga bagay no, na umaatake sa sayo no. Inaatake kanyan kasi ayaw niya no, na ikaw ay lalapit sa Panginoon. Every time na yung puso mo lalapit sa Panginoon at lalapit sa Panginoon, lalo rin siya naging agresibo sa pag-atake sa iyo. Kasi ayaw niya na babalik ka sa Panginoon. Ayaw niya na maligtas ang isang tao. Kasi ang goal nila, ang goal ng mga kaaway, ang goal ng kaaway is to destroy humanity. No? To kill everyone. Para saan? Hindi sa katawan nito, kundi para parusahan at ibagsak at hihilahin patungo sa kapamakan, sa kaparusahan sa impyerno. Yun yung goal nila. Kaya every time no, na lalo tayong titibay, lalo tayong mananampalataya, lalo tayong mananalig sa ating Panginoon, higpitan nyo yung pananampalataya nyo sa ating Panginoon para hindi tayo madaig. Huwag nyong sundin yung utos ng ating utos ng laman, no? Kagustuhan ng laman. Kasi ang kagustuhan ng laman ay siya yung bagay no, na siyang magpapahamak sa iyo. Kasi minsan ang laman ay siyang ginagamit ni Satanas to destroy you, para linlangin ka, para magbago yung isip mo, magagawa mo itong bagay na ito at yung puso mo mapalayo na uli sa Panginoon. Magiging off track ka. Ganyan siya kagresibo si Satanas, yung kaaway no? So lalo nating higpitan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon sa bagay na ito, kasi araw at gabi umaatake yan no? Umaatake yan. Kaya nga sinasabi dito sa ating kasulatan no, na in all your ways acknowledge Him no? Sa lahat ng iyong gagawin, no, acknowledge Him no? Alalahanin mo siya kasi ang ating Panginoon ay siya yung lalong magtitibay sa atin no? Yung magiging matatag, magiging malakas tayo no, sa pamamagitan niya. Siya yung nagiging shield no, sa atin upang hindi tayo tatablan no, sa anuman yung mga ibinabato sa atin ng ating kaaway na mga panlilinlang at kasinungalingan at kasamaan at saka utos ng laman no. Lalo nating higpitan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, kasi darating yung araw pagdating sa dulo, lahat tayo dito sa mundong ito tumatakbo, at yung lahat ng tao na tumatakbo, darating yan sa finish line. At kung sino yung mananalo ay siyang tatanggap no, ng crown of life dito sa mundong ito. Finish line means yun yung araw ng ating kamatayan. Doon na ibibigay ang gantimpala sa bawat isa sa atin dito sa mundo nung tayo ay nabubuhay pa, whether life and death no. Yun yung matatanggap ng isang tao, buhay at kamatayan dito sa mundong ito pagdating ng araw. So lagi nating babantayan no, yung sarili natin. Baka minsan naisip mo no, na inakala mo no, na ikaw ay malapit na sa Panoon, pero hindi mo pala alam no, hindi mo alam na unti-unti ka pala no, na inaanod sa agos ng kagustuhan ng laman o sa utos ng laman. Maraming tao ganyan ngayon. Maraming mga tao na nililinlang nila ang kanyang sarili. Alam nila na nililinlang sila, pero patuloy pa rin sila. At nananampalataya pa rin sila sa Panginoon kahit na alam nila, yung puso nila wala na sa Panginoon, kundi andyan sa mga bagay sa mundo. Andyan sa kayamanan. Sinusunod na yung laman, yung utos ng katawan or laman. No? Maraming mga tao na ganyan no, na inakala talaga nila na ang Diyos na sa kanila, ang Diyos na sa puso nila, naghahari sa kanila, pero in reality wala.
Maraming mga tao na pumapasok sa simbahan, nagsumasamba gabi-gabi, araw-araw, pumapasok sa simbahan sa lahat na every Sunday. Pero spirituality, buhay ang katawan pero patay sila dyan sa spirituality, kumbaga, no? So lagi nating usisahin ang ating sarili, kung tayo ba ay nandito pa rin ba, kung tayo ba ay nakatayo pa rin ba, or nandito pa rin ba tayo sa ating Panginoon, no? Lagi nating babantayan yan yung sarili natin, kasi hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Hanggang dito na lang, no? Maraming salamat, no? And God bless everyone. Amen.